Apollo's POV. I'm overjoyed dahil at last nakita ko na rin ng mga anak ko pati si Astrid at nakasama ko pa talaga sila. Matapos ang dinner date namin napagpasya namin ni Sean na siyuin ulit sila. Ano, tama na bang planong to? Grabe naman, kanina pa tayo dito, gutom na ako. Reklamo naman ni Briggs. Kung nagugutom ka, umalis ka na lang dito. Wala ka namang naitutulong puro lang naman pagkain ang sinasuggest mo sa amin. Wika naman ni Sean. Final na yung harana. Tutulungan ko kayo mag-set up. Wika naman ni Liam. Okay ba yun? Parang hindi. Wika naman ni Sean habang nag-aalangan. Trust me, Sean. Mas kilig ang mga babae nun. Wika naman ni Liam. Kesa sa fancy date, mas prefer nila ang ganun. Wika naman ni Liam sa amin ni Sean. Okay, sige. Pero pag ma-fail yung plano natin, maghahanap pa tayo ng another way para mapasatin ulit sila. Wika naman ni Sean. G. Sambit naman ni Miko at ni Briggs. Fast forward. Maaga kaming nagising dahil ngayon ang punta namin sa probinsya ni Astrid. Hindi nila alam na pupunta kami sa bahay nila. Ang tayong may alam lang ay si Samantha at yung mga bata. Ano, wala na bang naiwan na gagamitin? Tanong naman ni Liam. Chinak naman namin ang mga dinala namin. Okay na lahat, wala nang naiwan. Wika ko naman. Pumasok na ako sa kotse ko, ganon din sila. 3 kotse lang ang dala namin, isa kay Sean, isa din sa akin, at yung sasakyan ni Liam. Kasama ko si Briggs at Miko kaya alam ko, hindi magiging tahimik ang biyahe ko at panigurado, puro daldalan ang maririnig ko. Pinaandar ko ng kotse, sumunod na ako kay Liam, ganon din si Sean. Oh, may dala ka bang pagkain dyan? Panimula ni Miko habang hinahalongkat ang bag ni Briggs. Ang buraot mo talaga kahit kailan. Wika naman ni Briggs kay Miko. Itikom niyo mga bibig ninyo dahil pag hindi ako nakapagtimpi, baka iiwan ko kayo sa gitna ng daan. Wika ko naman sa dalawang ito. Oh, para naman kami mga bata niyan Tinatakot mo kami ng ganyan? Wika naman ni Briggs habang kumakain ng pretzels. Hindi kayo bata, pero isip bata naman kayo. Wika ko naman sa kanya. Excited lang kaming makita yung mga pamangkin namin. Wika naman ni Miko. Sa tingin nyo, di rin ako excited? Wika ko naman sa kanila. Aba malay ba namin kung excited ka o hindi? Basta kami excited kami. Wika naman ni Briggs. Napapikit akong bahagya sa sobrang inis kay Briggs. Nga pala Apollo, may regalo ka ba sa mga bata? Kasi kung wala, aba mas magaling pa kami kaysa sayo. Paniguradong magiging favorite tito kami ng mga triplets at yung anak na Sean. Wika naman ni Miko habang masayang masaya na nakatingin sa cellphone na daladala nila. Anong tingin niyo sa akin? Walang mindset? Sambit ko naman sa dalawang ito. Di naman namin sinasabi na wala kang mindset. Nire-remind ka lang naman namin na wika naman ni Miko sa akin. Just shut up, okay? Sinasira niyo yung mood ko Wika ko naman sa dalawang ito. Nag-zip mouth sign naman silang dalawa sa akin. Fast forward. Nakarating na kami sa probinsya nila after ng mahabang biyahe. Grabe, ang layo pala ng probinsya ni Astrid, pero maganda to. May mga buildings naman at makakainan dito. Ang laki pala ng bahay ni Astrid. Nahiya yung bahay namin. Wika naman ni Briggs. Kinakabahan ako dahil alam ko, galit sa akin ang pamilya ni Astrid. Hindi ko alam kung anong sasabihin ko sa kanila. Nandito lang kami ni Apollo kahit anong mangyari. Wika naman ni Liam habang tinatawanan niya ako. Halata kasi yung kaba ko. Namumutla ka Apollo, kailangan mo atang mag-lipstick. Wika naman ni Briggs kaya sinamaan ko naman siya ng tingin. Shut up! Inis kong wika kay Briggs. Bigla namang bumukas ang pinto at pinapasok na kami ng katulong nila. Mas lalo kong kinabahan na makapasok na kami at nakatingin silang lahat sa amin. Halos lahat ng pamilya ni Astrid nandito sa loob ng mansyon. Mukhang may pinag-uusapan sila. Ma'am, may bisita po kayo. Wika naman ng katulong at agad naman silang tumingin sa amin. Nakita ko ang pagbabago ng reaksyon nila nang makita nila ako. Please be seated here. Wika naman ng lola ni Astrid. Maganda ka na Apollo? Biglang sambit ni Miko sa bandang likuran ko. Gusto kong tadyakan si Miko dahil mas lalo niya akong pinapakaba pero binaglit ko sa isipan ko yon. Gusto kong mag-focus sa sasabihin ko sa mga Elvieste pero parang may nakabara naman sa lalamunan ko dahil parang wala akong masabi.
Umupo kami agad sa malaking sofa nila. So, Mr. Adams, finally, may lakas ka na rin ng loob na magpakita dito. Sambit naman sa akin ni Madam Luz. Bumuntong hininga muna ako bago sumagot. Pasensya na po sa mga nangyayari. Matagal po akong nawala sa Pilipinas, kaya po hindi ako nagtungo sa bahay ninyo. Wika ko naman sa kanya habang seryosong nakatingin sa mga mata niya. Hindi ka namin kinasuhan ng pangidnap sa apo ko at pangbababoy mo sa kanya dahil sa pakiusap niyang hayaan ka na lang? Wika naman niya. Napayoko na lamang ako. Aaminin ko po, may malaki akong kasalanan sa inyo. Sambit ko naman. Kaya ngayon, bago mo makuha ang anak ko, kailangan mo munang dumaan sa butas ng karayom? Sambit naman ang daddy ni Astrid. Napanunok ako ng laway nang dahil sa sinabi niya. Sige po, sambit ko naman kahit di ko maintindihan kung anong ibig niyang sabihin. Bago mo makuha ang triplets na apo ko at si Astrid na anak ko, kailangan mo munang lampasan lahat ng pagsubok na ibibigay sa'yo. At kung malalampasan mo ang lahat ng yon, pupwede ka nang manuyo sa anak ko. Wika naman ang tatay ni Astrid. Tumango ako bilang tugon sa sinabi niya sa akin. Bukas ng umaga, kailangan mong kumuha ng mga kahoy. Ikaw magbubuhat at magsisibak ng mga kahoy. Doon mo ilalagay sa kubo kung saan tumatambay si Astrid. Punuin mo ng kahoy ang kusina niya para may panggatong siya. Wika naman ang tatay niya. Wala akong choice kundi umuo sa utos ng tatay niya dahil gusto kong makasama si Astrid, lalong-lalo na ang mga anak ko. Pagkatapos, mag-igib ka ng 10 container ng tubig. Maglaba ka ng 3 balde ng mga damit. Magplansya at magtiklop ng mga damit. Pagkatapos, bumalik ka dito para magluto ka ng makakain namin. Magugas ng pinggan at magmap sa buong bahay. Wika naman ng tatay niya. Naparunok ulit ako ng laway sa sobrang dami ng pinapagawa niya. Kung magluluto lang kayang-kaya ko, pero yung iba parang di ko na yata kaya. Lastly, kailangan mong makuha ang loob ng anak ko. Wika niya. Yun lang. Makakaalis na kayo. Wika naman niya. Napatayo naman kami at agad nang umalis. Ano, Apollo? Kakayanin mo ba lahat ng yon? Tanong naman ni Liam sa akin. Kakayanin ko. Wika ko naman. Tumingin ulit ako sa bahay ni Astrid at nakita ko naman siya sumilip mula sa bintana ng kwarto niya. Gagawin ko lahat para makuha ka ulit? Astrid's POV. Nagsimula nang gawin ni Apollo lahat ng iniutos ni Daddy. Gusto kong matawa dahil alam kong hindi siya sanay sa mga ginagawa niya. Shit! Sambit niya na hindi niya kaya na magsibak ng kahoy. Natawa naman ako. Don't laugh at me. Wika niya at pinagpatuloy ang pagsisibak niya ng kahoy. Go, Daddy! Sigaw naman ng tatlo habang nag-cheer sa daddy nila na kinakawawa ng lolo nila. Si Sean ganun din. Ang inabot niya sa daddy ni Jennifer, bawal pa silang humingi ng tulong sa mga kaibigan, kaya medyo naaawa ako kay Apollo. Astrid, aalis muna ako? Apollo, dapat pagbalik ko dito okay na yung kahoy ha, nilagay mo na sa loob ng kubo. Wika naman ni daddy kay Apollo. Tumango si Apollo habang tagaktak ang pawis niya. Maliit pa lang ang nabibiyak niya kaya matagal-tagal pa talaga bago siya makaalis sa ginagawa niya. Need pa niyang magigib ng tubig mula sa balon kaya naman natatawa ko. This is fucking hard. Akala ko sobrang dali lang. Wika naman ni Apollo. Reklamo siya ng reklamo habang ginagawa ang trabaho niya. Iiling-iling na lang ako ng dahil sa ginagawa niya. Ilang oras ang lumipas, natapos na rin siya. Nagluto na rin ako ng pananghalian para makakain siya dahil magigib pa siya mamaya ng tubig. Kain na, Apollo? Wika ko naman. Yung triplets naman naghihintay na sa lamesa. First time namin kumain na kami lamang 5 kaya medyo awkward din yung setup namin. Agad namang nagubad si Apollo ng damit niyang pang itaas at pinunasan ng pawis niya. Wala pa ring pagbabago ang katawan niya, sobrang hot pa rin niya. Stop staring at my body. Wika naman ni Apollo habang natatawa. Napakunot ang noo ko at agad na umiwas ng tingin. Pambihira naman no? Halika na kasi, kumain ka na muna. Magigib ka pa ng tubig para maglaban ng damit ng mga bata. Wika ko naman. Nalukot ang mukha niya dahil mas nakakapagod maglaba lalo't walang gamit na washing machine at 3 balde pa ng damit ng mga bata ang lalabhan niya. Agad siyang nagtungo sa loob ng bahay kubo namin at umupo na ito agad sa upuan. Umupo rin ako at nagsimulang bigyan sila ng kanin.
Wow, I'm impressed. Marunong ka na talagang magluto. Wika naman ni Apollo habang tinitingnan ng tinolang manok at ampalaya na may itlog sa lamesa. Wag nang maraming daldal. Kumain ka't magpakabusog. Wika ko naman sa kanya. Agad naman siyang sumunod sa sinabi ko. Kumain lamang siya habang kasabay kami sa pagkainan. Nagkukwentuhan naman kami minsan kasama ng mga bata. Mommy, pwede bang hindi uuwi si Daddy dito? Dito na lang siya sa tabi natin? Wika naman ni Greg sa akin. Yeah, Mommy. I want Daddy to be here. Sasabihin ko kay Lolo na stop niya ng pahirapan ng Daddy namin. Wika naman ni Ira. Sobrang hirap ipaliwanag sa kanila kung bakit yan ginagawa ng lolo dad nila dahil alam kong di pa nila maiintindihan sa ngayon. Babies, alam nyo, lolo dad has a reason kung bakit ginagawa sa daddy ninyong lahat ng to. Wika ko naman sa kanila. Hindi nyo pa rin napapatawad si daddy? Biglang sambit ni Grayson sa akin. Napatingin naman sa akin si Apollo, hinihintay ang sagot ko. Of course not. Napatawad ko na siya pero need pa rin niyang improve ang sarili niya. Then, it's worth it for me. Wika ko naman habang nakatitig sa pagkain ko. Mommy, Daddy is very tired na po. Wika naman ni Ira habang nakaawang tingin kay Apollo. Ngiti lang ng ngiti si Apollo dahil parang masaya pa siya sa ginagawa ng mga anak niya na kinukumbinsi ako. Iiling-iling na nga lamang ako dahil sa ginagawa ng mga bata na ito. Iniwan ko na lang muna kay Apollo yung mga bata since sobrang busy ng mga tao sa bahay. Wala nang natirang available kaya wala na akong choice kundi iwan sila sa ama nila at gustong gusto naman ng mga bata na maiwan sila dahil sinusunod lahat ni Apollo ang gusto nila. Ang gusto nila, spoiled na spoiled sila sa daddy nila. Andito na ako sa bahay ng biological mother ko. Pinatawag niya kasi ako Astrid, baby. Masayang wika niya at niyakap niya ako. Ngumiti naman ako bilang tugon. Anak, how are you? Tanong naman niya sa akin. I'm good. Medyo stress lang na nakaraan but I'm good. Wika ko naman sa kanya. I set up a dinner date in my restaurant at doon na tayo kakain para makapagkwentuhan din tayo. Wika naman ni Mommy. Tumango ako bilang tugon sa sinabi niya sa akin. Bigla akong napatingala na may biglang parang nabasag sa itaas. What's that? Sambit ko naman habang naka-curious. It's nothing, honey. Tara na. Wika naman niya sa akin. Agad naman kaming lumabas at nagtungo agad kami sa loob ng limousine. Ilang minuto lamang ang lumipas at agad na kaming nakarating sa restaurant na sinasabi ng biological mother ko. Ayoko siyang tawaging mommy dahil hindi pa ako handa. Bumaba naman kami agad at naging tahimik ang biyahe namin dahil wala akong ganong magsalita lalo't may hinanakit pa ako sa isang tao. Nang makaupo na kami sa upuan, agad naman siyang nagsalita. So, Astrid, nag-business ka ba ngayon? Tanong naman niya sa akin. Yes po, pero family business namin siya. Ako lang pinapahawak ni Daddy. Wika ko naman. I'm happy for you. By the way, meron ka bang karelasyon ngayon? Sambit niya. Gusto kong tumahimik na lamang pero nakakabastos naman yon kapag ginawa ko mga bagay na yon. Pinilit ko na lamang sarili kong sumagot sa mga tanong niya sa akin. I don't have a boyfriend but I have kids. Wika ko naman. Namangha siya ng dahil sa sinabi ko. So I have grandkids pala. Ilan ba sila? Tanong naman niya sa akin. 3, triplets. Wika ko naman. I have to meet them. Nasaan ba sila? Wika naman niya. Sa daddy nila, kay Apollo. Wika ko naman. Natigilan siya sa pag-inom ng tubig dahil wala pang aming order kaya tubig muna ang ininom namin. Apollo? Yung anak ng mga Adams? Tanong naman niya sa akin. Yes po, wika ko naman. Alam ko na kung bakit ganito ang naging reaksyon niya dahil gustong gusto ni Finn si Apollo at obsessed na obsessed siya sa lalaking yon. Ahem! Buti naman wala kang naging kaaway sa lalaking yan. I heard he is a womanizer. Wika naman niya sa akin. Meron siguro akong magiging kaaway sa kanya kung lalabas lamang yung babae na may gusto kay Apollo. Pero I know, pailalim siya kung umatake. I will just wait for her here. At kung hindi man nga siya lalabas, ako na ang kusang magpapalabas sa kanya. Wika ko naman habang nakangisi.
Napanunok naman siya ng dahil sa sinabi ko. I don't want to ruin this night, pero gusto kong malaman kung sinong mas matimbang sa amin ni Finn. This night will be great, Mother. Apollo's POV. Kanina pa ako naglilinis sa mansyon ng mga Elvieste. Pagod na ang katawan ko. Ang dami ko na rin galos sa katawan dahil sa pag-igib ng tubig. Minsan nadadapa pa ako at madami-dami na rin akong sugat sa kamay gawa ng pagsisibak ng kahoy. Hindi ko alam kung bakit magaan pa rin sa akin ang lahat kapag iniisip ko ang mga anak ko at si Astrid. Ito na ang huling araw ng misyon na pinagawa sa akin ni Mr. Alvieste. Ayoko naman na biguin siya at baka may iba pa ang kanyang isip. Hindi niya ibigay sa akin ang anak niya. Daddy, are you okay? Biglang sambit ni Grayson mula sa likuran ko. Napatingin naman ako sa kanya. I thought natulog na kayo ng mga kapatid mo. Tanong ko naman sa kanya. Agad naman siyang umupo sa upuan. Tinulungan ko siyang umupo dahil mataas ang upuan at baka mapano pa siya. I can't sleep. Knowing that you're here, feel really tired. I know we didn't know each other that much but deep down in my heart, I know you better. Dad? Wika naman niya. I feel like my heart is melting dahil sa sinasabi ng anak ko. Para naman akong maiiyak nang dahil sa sinasabi niya sa akin. Pawis na pawis ako kaya ayoko siyang yakapin. Alas 9 na rin ng gabi, naglilinis pa rin ako. Ika-15 days na akong kulang sa tulog. Dad, you need to rest. You can sleep at our room. We're happy to be with you. Wika naman niya sa akin. Baby, ganito kasi. Mommy and Daddy are not okay with each other. Need ni Daddy, gagawin ang lahat para ma-forgive siya ni Mommy and ma-accept ako ng Mommy niyo para magkasama na tayo. Wika ako naman. Why, Daddy? Why Mommy is very mad at you? May ginawa po ba kayong bad to her? Kasi Mommy is very sweet and kind. She never follow us, even sometimes we are pasaway. Wika naman niya. Bumantong hininga naman ako. Ang hirap sabihin na pinaghirapan kong mommy nila dahil sa maling akala at siya ang nagbayad ng kasalanan na hindi naman siya ang may gawa. Pati ang mga anak ko baka hindi ako mapatawad, but they deserve to know the truth. Pag malaki na kayo, tiyak na sasabihin ni Daddy ang lahat sa inyo. Kasi baby pa kayo eh. Hindi nyo pa maiintindihan ang lahat, baby. Wika ko naman sa anak ko. Tumango siya bilang tugon sa sinabi ko. Grayson, where are you? Sambit naman ni Astrid. Ayan, inahanap ka na ng mommy mo. Wika ko naman. But before I go, Dad, ito po gift ko sa'yo. Wika naman niya at binigay niya sa akin ng isang snow globe na may 3 bata sa loob. Mommy at Daddy. This is our family, Daddy. Wika naman niya habang nakangiti sa akin. Grayson, why are you here? Sambit naman ni Astrid mula sa likuran ko. Sorry, Mommy. I can't sleep eh. Wika naman niya sa mommy niya. Hindi ka pa ba magpapahinga? Tanong naman ni Astrid sa akin. No, I'm okay. Matulog na kayo doon. Tatapusin ko na muna to. Wika ko naman sa kanila. Alas 9 na ng gabi. Tama na yan. Sila man ang nanggagawa niyan bukas. Hayaan mong sila ang magtatapos ng mga yan. Wika naman ni Astrid. Bakla mang sabihin na kinikilig ako, pero yun ang nararamdaman ko. May care pa rin talaga siya sa akin kahit alam kong may tampo pa siya sa akin dahil sa ginawa ko sa kanya. Sige lang, magpahinga na kayo dun. Good night and sweet dreams. Sambit ko naman habang nakangiti sa kanya. Ay, sige na. Tara na, Grayson. Sleep na tayo. After mo dyan, you can take a rest. Good night then. Wika naman niya habang nakangiti. Bigla ko namang naalala nung mga panahon na ikinulong ko siya. Apollo, stop it. Wika ko naman sa sarili ko. Fast forward. Sumapit ng umaga at agad ako nagising sa yugyog at ingay sa loob ng kwarto ko. Daddy, Daddy gising ka na po. Masayang wika ni Ira. Ang sakit ng katawan ko. Ano na kayang oras? Napabangon naman agad ako at tinignan ng oras. Alas 9 na pala ng umaga. Wika ko naman. Daddy, maligo na kayo kasi. Lolo wants to see you. Masayang wika ni Ira. Daddy, eat your breakfast. Mommy cooked it po. Sambit naman ni Greg. Here is your coffee, Daddy. Wika naman ni Grayson. Napangiti naman ako dahil sa ginagawa nila. Mas lalong matatanggal ang pagod ko nito dahil sa ginagawa nila.
Inalikan ko naman sila sa noo isa-isa. Hindi naman ako bad breath sa umaga kaya hindi manidiri si Ira sa akin dahil alam kong maarte itong anak ko. Dali-dali na akong kumain at uminom ng coffee. Nakatingin lang sila sa akin at minsan natatawa din sila dahil sinusubukan ko sila. Excited ako sa kung anong hatol sa akin ni Mr. Alvieste dahil alam kong worth it lahat ng paghihirap ko at yun nga, sleepless nights. Nakababa na ako at nakita ko naman silang lahat na nakaabang na sa living room. Don't you worry, Daddy. We're here to support you. Wika naman ng mga anak ko. Umiti naman ako. Swerte ko talaga at may mga anak akong matatalino at thoughtful. Thank you, babies, pero don't you worry. Daddy is strong. Wika ko naman. Kahit ang totoo, kinakabahan na ako sa kung anumang sasabihin ni Mr. Alvieste sa akin. Nang makarating ako sa baba, pinaupo naman ako ni Madam Luz sa upuan. Dito pala ako natulog sa guest room ng mga Alvieste kaya nakakasama ko lagi ang mga anak ko. So, I see everything you did. You did great in the past 15 days. Nakikita kong porsigido ka at wala kang pakialam kung magkasugat o magkapasa ka sa katawan. You tried hard, you did your very best and I'm very proud of you. Wika naman ang daddy ni Astrid sa akin. Napangiti ako nang dahil sa sinabi niya. Thank you po, Mr. Alvieste. Wika ako naman. Nang si Madam Luz naman na magsalita, napanunok naman ako dahil lang straightforward siya magsalita at sa tingin ko sa kanya, nagmana si Grayson ang ugali ng pagiging straightforward. Huwag ka munang magsaya dahil ang pinakahuli mong gagawin ay ibalik ang trust ni Astrid sa'yo at kunin mo ang loob niya para maniwala at tanggapin ka niya. Nakita ko naman, sincere ka sa apo ko pero may trust issue pa rin ako sa'yo. Wika niya habang seryosong nakatingin sa akin. Ikaw ang bahala kung anong gagawin mo para mapalapit ulit sa iyo ang apo ko. Wala na kaming pakialam ano mang gagawin mo, basta wag mo na lang siyang kidnapin ulit. Wika naman ni Madam Luz. Tumango ako nang bigla namang tumingin sa akin yung tatlo. You kidnapped our mom? Wika ni Greg habang di makapaniwala. I will explain to you why kapag okay ng lahat, baby. Wika ko naman. Tumahimik naman sila. You can start tomorrow. Si Astrid nang bahala. Siya naman ang susuyuin mo. Wika naman ni Madam Luz. Thank you po. Wika ko naman. Umalis naman sila dahil may meeting pa sila. Napabuntong hininga ako dahil may another laban pa pala akong ipapanalo. And this time, I will win this.